Ang pag-aalsa ng Cavite noong 1872 ay isang pag-aalsa ng mga Pilipinong tauhan ng militar ng Fort San Felipe. Ang arsenal ng Espanyol sa Cavite, kilala rin noon bilang bahagi ng silangang Indias ng Espanya. Noong ika-20 ng Enero, 1872, humigit kumulang 200 lokal na bagong kaanib ng kolonyal na tropa at manggagawa ang bumangon sa paniniwalang ito ay mag-aangat sa isang pambansang pag-aalsa. Hindi nagtagumpay ang pag-aalsa at pinatay ng mga sundalo ng gobyerno ang marami sa mga kalahok at sinimulang sugpuin ang umuusbong na kilusang nasyonalista sa Pilipinas. Maraming iskolar ang naniniwala na ang pag-aalsa ng Cavite noong 1872 ang simula ng nasyonalismong Pilipino na kalaunan ay humantong sa Rebolusyong Pilipino noong 1876. Anong balita sa mga pare? Sina Burgos, Bumit at Zamora. Nadakip na po sila at kasalukuyang nasa piitan. Nasabihan na rin sila ukol sa kanilang nagawang pagkakasala. Mabuti. Dapat matutunan nila kung sino ang nasa posisyon. Hindi dapat natin pahintulot na ng kanilang paghihimagsik at pagre-rebelde. Paghihintulot nang magsimula ang paghimagsik nila, General, sapagkat malakas ang impluwensya ng mga Piero sa kanila. Wala ang mga Indio, ang mga bastardyong iyon, lalo na pag ginamit ng mga pare ang mga pangalan ng Diyos sa kanilang mga sinabi. O Diyos, para sa mga Diyos, Diyos mio. Pinadad na maghimagsikan dahil sa pagkamatay ng mga paring ito. Lalo na itila sila ay hari. Ang mga mata nila, handa silang pumatay at magpakamatay at lumaban para lamang sa kanila. Lamang ang mga Indio sa makapangyarihan. Kaya kung wala ang mga pare, wala silang ibang mapupuntahan kundi tayo. Kailangan natin isaalang-alang ang kahihinatnan ng ating mga kilos at maghanda kung sakaling sila ay umatake. Patayin ng mga paring ito upang mawalan ng tuluyan ang kanilang impluensya. Kumusta mga padre? Ako po si Victoria Trinidad, isang tagahatid ng balita mula sa Lalapelis, Soledad. Ako po ay inaatasang kunin ang inyong mga panig tungkol sa pagkakasangkot ng inyong mga pangalan sa pag-aalsang naganap sa Cavite. Mayroon akong opisyal na ulat na nagsasabing kayo raw ang nagpasimuno sa naganap sa Cavite. Wala kaming kinalaman rito. Mga praile kami. Tumutulong kami sa komunidad. Kaming lahat ay inosente, wala silang aktwal na pruweba. Ang nakakatakot dito, lahat na sinasabi nila ay pawang gawa-gawa lamang. Wala kaming koneksyon sa sinasabi nilang Caviteños. Hindi ko nga alam kung sino ang totoong sangkot. Hindi ko nga alam kung bakit nila inatake ang tropa ng Kastila. Mayroon akong opisyal na ulat rito. Heto at basahin mo. Noong ika-15 ng Pebrero, 1872, pinatulan ng kolonyal na otoridad ng Espanya ang tatlong paring martir na sina Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora ng kamatayan sa pamamagitan ng garote sa Bagong Bayan, Pilipinas, at kinasuhan ng pagtataksil ng sedisyon at sebersyon. Kahit mahina ang ebidensyang nag-uugnay sa tatlo, sa pag-aalsa sa Cavite, hinatulan sila ng kamatayan pagkatapos ng maikli at kahina-hinalang paglilitis. Noong ika-17 ng Pebrero, taong 72, binitay sa pamamagitan ng garote ang tatlong pari sa harap ng publiko sa Bagong Bayan. Wala kaming kasalanan! Inosente kaming lahat! Bakit kailangan mamatay kami ng ganito? Wala silang kasalanan! Walang kasalanan! 2 araw pagkatapos ng kanilang hatol, sila ay
ay pinatay. Ang mga kaso laban kina Padre Gomez, Burgos at Zamora ay umano'y kasabwat nila sa pag-aalsa ng mga manggagawa sa bakurang pangdagat ng Cavite. Pinaniniwalaan ni Gobernador Rafael Izquierdo na gagawa ng sariling pamahalaan ang mga Pilipino at di umano hinirang ang tatlong pari bilang pinuno ng planong pamahalaan upang makalaya sa pamahalaang Espanyol. Ang pagkamatay ng Gumbursa ay gumising sa matinding galit at hinanakit ng mga Pilipino. Sinisi nila ang mga otoridad ng Espanya at humiling ng mga reforma dahil sa masasamang pamamahala ng mga otoridad ng Espanya. Kahit mahina ang ebidensyang nag-uugnay sa tatlo, sa pag-aalsa sa Cavite, hinatulan sila ng kamatayan pagkatapos ng maikli at kahina-hinalang paglilitis. Noong ika-17 ng Pebrero, taong 72, binitay sa pamamagitan ng garote ang tatlong pari sa harap ng publiko sa Bagong Bayan. Dahil sa di makatarungang kamatayan, sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino. Ang kamatayan ay ang nag-udyok sa Batang Rizal na isulat ang pangalawang nobela na pinamagatang El Filibusterismo. Buong puso kong iaalay ang nobelang ito para sa inyo. Bagamat huli na ay hindi ko makakalimutan ang kabayanihang ginawa para sa ating bayan. Dahil sa pangyayari na naganap sa Gumbursa at ang paglimbag ng El Filibusterismo ni Rizal, unti-unti nagkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino dahil dito. Bagamat ang makasaysayang 1896 Philippine Revolution kung saan pinamunuan ito ni Supremo Andres Bonifacio.